Isipin mo ito, dobling dumami yung miyembro ng grupo mo ngayong taon. Puno yung kalendaryo ninyo, tapos siksikan yung venue tuwing may pagtitipon. At sa mata ng karamihan, matagumpay kayo. Kayo na siguro yung pinakamagaling na organisasyon sa lugar ninyo, di ba? Oo, ganyan yung tingin nila. Pero sa likod ng entablado, ubus na ubus ka na. Wala ka ng tulog at pakiramdam mo, isang linggo na lang bibigay na yung buong sistema ninyo. Iyan yung isang nakakatakot na realidad. Kasi kadalasan, ang sukat talaga natin ng tagumpay ay kung gaano karaming tao yung nasa silid. Tama, numbers game palagi. Oo, pero hindi natin nakikita kung ano yung nangyayari kapag nagsimula ng mapagod yung mga pinunong nagpapatakbo ng lahat ng ito. At yan mismo ang lulunurin natin ngayon sa malalim na pagsusuring ito. Kasama ka namin, oo, ikaw na nakikinig, habang binubusisi natin yung mga konsepto mula sa isang napakagandang sanggunian. Tungkol ito sa multiplication strategy at disciple-making pathways mula sa tinatawag na Ministry Launchpad. Eksakto. At ang misyon natin dito ay unawaing kung paano ba tayo makakabuo ng tunay, malalim at pangmatagalang paglago. Kasi kapag pinag-uusapan yung pagpapalaki ng organisasyon, madalas nating naiisip yung isang balde, di ba? Oo, yung gusto nating mapuno. Kaya, igib tayo ng igib ng tubig, tapos ibinubuhos natin sa loob. Hakot dito, hakot doon. Pero paano kung may maliit na butas yung balde? Mapapagod ka lang sa pag-igib. Araw-araw kang basang-basa sa pawis pero hindi talaga napupuno yung balde. Ang nakakamamangha rito ay kung paano direktang tinutumbok ng binabasa natin yung problemang yun. Maraming volunteer groups o kumpanya yung nagsisimula ng may napakalaking sigla. Puno ng aktibidad sa umpisa. Correct. Pero lumipas lang ang 1 o 2 taon, unti-unting nakakaramdam ng matinding burnout yung lahat. Ang solusyon pala, ang kaisa-isang paraan para matakpan yung butas ng balde ay hindi yung simpleng addition. Hindi lang basta pagdadagdag ng tao. Tama, ang kailangan natin ay multiplication, yung sadyang pagpaparami at paghuhubog ng mga bagong pinuno. Sige, himayin natin ito ng mas maigi. Kasi kung iisipin mo, para itong paglipat mula sa pag-iigib ng tubig patungo sa pagtatanim ng buto. Isang magandang paghahambing yan. Di ba? Kapag nagtanim ka ng buto, tutubo ito, magiging puno, tapos paglipas ng panahon, siya na mismo yung maghuhulog ng sarili niyang mga buto para dumami. Hindi mo na kailangan magbuhat ng magbuhat. Mismo, sariling cycle na siya. Pero teka, bago tayo lumalim dyan sa pagtatanim na yan, medyo mahirap lunukin yung unang premise eh. Alin doon? Sabi ba natin na mas mainam pa na pakonti-konti lang yung tao kaysa dumami sila ng mabilis? Kasi kung dumarami yung uma-attend, di ba, natural na sinyalis yun ng tagumpay. Madalas yan yung akala natin. Kaya nga bakit natin titignan bilang isang panganib yung pagkakaroon ng maraming tagasunod? Parang sumasalungat yata ito sa lahat ng natutunan natin. Naiintindihan ko kung bakit mukhang magkasalungat. Pero tingnan natin yung mekanismo sa likod ng simpleng pagtitipon ng madla. Okay, sige. Kapag nakatutok ka lang kasi sa addition o yung pagpapalaki ng numero, ang hindi mo sinasadyang nabubuo ay isang kultura ng consumer Christianity. Yung mentalidad ng isang mamimili. Oo. Ibig sabihin, sanay yung mga tao na pumunta sa isang lugar, umupo, manood, tapos magtatanong sila ng, ano ba ang makukuha ko rito ngayon? Maganda ba yung musika? Magaling ba yung speaker? Mga ganyang tanong, di ba? Eksakto. Nakaupo lang sila habang ikaw at yung ilang kasama mo nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Nagiging mga spectators o tagatanggap sa halip na mga tagapagbigay. Nawawala yung mas malalim na point? Nawawala yung mahalagang tanong na, sino ba ang kinakahinatnan ko sa prosesong ito? Kumbaga, sa halip na maghubog tayo ng mga kapwa nating magsasaka na tutulong sa bukid, nagpapatayo tayo ng isang malaking sinihan. Isang napakalaking sinihan. Tapos, araw-araw, kailangan nating aliwin yung libu-libong nanonood. Grabe, nakakapagod na iyon. Nakakapagod talaga. At isipin mo yung panganib na dala nito sa mismong istruktura ng organisasyon. Ito yung tinatawag natin na centralized leadership. Yung nakaasa lang sa iilan. Oo,
Kapag yung buong pasanin ay nakapatong lamang sa balikat ng isa o dalawang napakagaling na pinuno, nagiging napakarupok ng buong grupo. Paano kung magkasakit yung main leader? O paano kung magdesisyon siyang magretiro bigla? Guguho ang lahat kasi walang ibang nakapagsanay na makasalo ng responsibilidad. Kaya pala binigyang diin sa ating pag-aaral yung halimbawa ni Jesus. Kasi nagsalita siya sa libu-libong tao. Totoo naman yan. Pinakain pa nga niya yung madla. Oo, pero hindi siya gumugol ng oras para bumuo ng mas malaking stadium o venue para sa kanila. Sa halip ibinuhos niya yung kanyang pang-araw-araw na buhay, yung atensyon, at malalim na pagtuturo sa 12 disipulo lang. Sadyang hakbang talaga yon. Inihiwalay niya sila para hubugin kasi alam niyang taalis siya at kailangan ng mga taong magpapatuloy ng misyon. Nang hindi nakadepende sa presensya niya. Ganyan talaga kalinaw yon. Kung puro addition lang, nag-iipon ka lang ng madla. Pero pag nakatuon ka sa multiplication, bumubuo ka ng kilusan. Isang kilusan na hindi madaling mapabagsak. Ngayon, kung napatunayan na natin na mapanganib at nakakapagad yung pag-asa sa ilang pinuno, paano natin babaguhin yung sistema? Magandang tanong yan. Para sa'yo na nakikinig na may hawak na maliit na team sa opisina o ministriya sa komunidad mo, ano yung unang hakbang para hindi ka matabunan ng sarili mong tagumpay? Dito natin kinakailangang ipakilala yung pangangailangan para sa isang malinaw at sinadyang istruktura. Ginamit sa sangkunihan natin yung metafora ng balag at baging. The trellis and the vine. Oo, ipinapaliwanag dito na yung mga tao hindi mga hilaw na materyales na parang nasa pabrika. Hindi tayo gumagawa ng mga produktong magkakamukha. Ang pamumuno ay hindi makina. Hindi talaga. Para itong paghahalaman. Ang ginagawa mo bilang pinuno, nagtatayo ka ng balag, yung trellis. Gawa ito sa kahoy o bakal. Wala itong sariling buhay, di ba? Hindi ito namumunga. Nagbibigay ito ng direksyon at suporta para yung baging na siyang may buhay may makakapitan habang unti-unting lumalago pa itaas. Kasi kung walang balag, gagapang lang yung baging sa lupa, mabubulok yung mga bunga, o matatapakan lang ng mga dumadaan. Mismo. Alam mo, nung nakita ko yung konsepto na yan, naisip ko agad yung karanasan ko sa pagpapalaki ng halamang kamatis sa likod bahay namin. Dito talaga naging mas kawili-wili yung lahat para sa akin . Paanong naging kawili-wili? Kung nakasubok ka ng magtanim ng kamatis, alam mo ito, gaano man kaganda yung lupa mo, kahit araw-araw mo padiligan at bigyan ng pinakamahal na pataba. Lalaki at lalaki yan. Pero kapag nagsimulan na mamunga yung halaman, bibigat siya ng husto. Kung wala kang itinanim na patpat o balag sa tabi niya, para sandalan, mababali yung mismong sanga ng kamatis. Dahil hindi niya kaya yung bigat ng sarili niyang bunga. Eksakto. Hindi kaya yung bigat ng sariling tagumpay. At iyan mismo yung nangyayari sa maraming organisasyon. Dumami yung tao, pumasok yung pondo, pero walang matibay na estruktura ng pamumuno. Tapos, ayun, nabali yung organisasyon. Napabayaan yung mga tao. Napakahusay na paglalarawan yan. Kasi yung estruktura, yung balag, nandyan iyan, hindi para higpitan yung paglago, kundi para buhatin yung bigat nito. So, ano ba yung hitsura ng balag na ito sa totoong buhay? Ayon sa pag-aaral natin mula sa Ministry Launchpad, mayroong 4 na magkakasunod na yugto ng paglago. Ang pinakasentrong ideya rito, bago ka lumago pa itaas, kailangan mo muna ng malalim na ugat pababa. At ano yung unang yugto? Ang unang yugto ay tinatawag na pundasyon. Sige, paano natin ilalarawan iyang pundasyon na yan sa pang-araw-araw na buhay? Kasi madalas natin naririnig yan Kailangan matibay ang pundasyon mo. Pero ano ba talaga yon sa praktikal na paraan? Sa yugtong ito, pinag-uusapan natin yung pagkakakilanlan o identity in Christ bago pa man natin pag-usapan yung tungkulin o assignment. Pwedeng pakihimay yung mekanismo nito? Nakatuon ito sa mga pribado at hindi nakikitang gawi. Ito yung panalangin mo sa kwarto kapag walang nakikita, yung personal mong pag-aaral, yung kakayahan mong maging tahimik lang. Tinuturuan ka muna kung sino ka sa labas ng anumang posisyon o title. Bakit kamo? Kasi kung papasok ka sa pampublikong paglilingkod nang hindi matatag yung pangunawa mo sa sarili mo, gagamitin mo yung paglilingkod para makuha yung atensyon ng iba. Grabe! Sinasabi nga rito na ang paglilingkod na walang matibay na pagkakakilanlan ay nagiging isang malaking pag-arte na lamang.
Isang performance. Nagpapanggap ka para palakpakan kanila. Ang bigat niyan. Kapag hindi mo kilala yung sarili mo, tapos nag-volunteer ka bilang leader, hindi ka talaga naglilingkod sa mga tao. Ang totoo, ginagamit mo sila para pakainin yung sarili mong ego. Ginagawa mo silang salamin para maramdaman mong mahalaga ka. Kaya pala kailangan ng matinding panahon sa dilim para mabuo yung pundasyon. Tapos siguro kapag naayos na yan, natural nang susunod yung pangalawang yugto. Oo, yung ikalawang yugto na tinatawag na pormasyon ng karakter. Formation. Paano naman ito gumagana? Dito pumapasok yung pagkatuto sa pamamagitan ng mabababa at tagong paglilingkod. Halimbawa, baka ikaw muna yung pinapapunas ng mga mesa o pinapaayos ng mga upuan bago dumating yung mga tao. Sa tingin ng iba, parang simpleng trabaho lang yan. Pero sa loob, may mahalagang aghuhubog na nangyayari. At dito rin pumapasok yung mahalagang konsepto ng pananagutan o accountability. Marami ang takot sa accountability. Nakikita nila yan bilang pagkontrol mula sa boss. Pero sa isang malusog na proseso, ang accountability ay isang proteksyon. Kasi kapag naiwan mag-isa yung isang pinuno nang walang nagsasabi sa kanya ng totoo, napakadali para sa utak natin na gumawa ng mga palusot. Para bigyan katwiran yung mga maling desisyon natin, ano? Ang accountability pala ay ilaw sa mga bulag nating bahagi. Tama. Diyan papasok yung isang mabigat na tanong. Isipin mo nasa opisina ka, tapos may pumasok na bagong miyembro. Napakagaling niyang magsalita, may master's degree, natural na karismatiko. Yung madaling makumbinsa yung mga tao? Oo, punong-puno siya ng competence o talent. Mukhang handa na agad siyang ilagay sa harap eh. Hindi ba isang malaking pagsasayang ng oras kung pipigilan natin siyang mamuno agad? O baka mainsulto pa siya? Di ba? Sasabihin mo, teka muna, dito ka muna sa likod, magayos ka muna ng upuan ng 6 na buwan. Hindi ba natin sinasakal yung potensyal niya dahil diyan sa pormasyon na yan? Iyan talaga yung laging nagiging tukso para sa mga organisasyon na nagmamadaling lumago. Mas pinipili nila yung competence kaysa character. Dahil kailangan ng mabilis ang resulta eh. Pero kung susuriin natin yung mga halimbawa sa teksto, tulad ni na David at Joseph, makikita natin kung gaano kapanganib yung competence na walang character. Ano nga bang nangyari kay David? Pinahiran siya bilang susunod na hari. Napakagaling na mandirigma, magaling na musikero, pero hindi siya agad inupo sa trono. Hinayaan siyang bumalik sa kaparangan, nag-iisa, nagbabantay ng tupa. At sa huli, tumakbo at nagtatago sa mga kuweba para iligtas ang sarili niyang buhay. Ganon din kay Joseph eh. May malaking pangarap, ang galing sa pamamahala, pero itinapon sa balon. Naging alipin at nakulong pa ng maraming taon. Bakit ganon? Ano ba talaga yung nangyayari sa utak at puso ng isang tao habang nagtatago siya sa kuweba o nakakulong sa selda? Bakit ito mas mabisa kaysa umattend ng 3 araw na leadership seminar? Sapagkat sa kalungkutan at kawalan ng atensyon, diyan namamatay yung ego. Wow! Kapag nag-aayos ka ng upuan tapos walang nakakakita para magpasalamat sa iyo, diyan mo malalaman kung yung ginagawa mo ba para talagang maglingkod o para lang mapansin. Kasi yung kakayahan na walang character, para yung pagbibigay ng napakabilis na sasakyan sa isang batang hindi marunong magpreno. Siguradong may masasagasaan talaga. Kailangang hubugin muna sa dilim yung puso bago ligtas na maipagkatiwala sa kanila yung kapangyarihan at impluensya. Napakalalim ng kaisipang yan, na ang karakter pala hindi nabubuo sa harap ng madla, kundi sa mga sandaling walang nakatingin. Ang pagiging sikat at magaling sa plataforma ay hindi kailanman naging katumbas ng pagiging ligtas at mapagkakatiwalang pinuno. Ngayon, sabihin na nating matatag na yung pundasyon niya, nahubog na yung karakter. Pero alam din natin na hindi pwedeng manatili sa silid-aralan habang buhay yung estudyante, di ba? Kailangang subukan sa totoong sitwasyon. Paano tayo lilipat mula sa paghahanda patungo sa aktwal na pagpapatakbo? Kapag malinaw na yung nakaraang hakbang, natural na hihingi sila ng mas malaking hamon. At dyan papasok yung ikatlong yugto, ang aktivasyon. Aktivasyon. Dito na ibinibigay yung responsibilidad. Oo. At yung mekanismo sa likod nito ay tinatawag sa materyales na ligtas na pagkabigo o safe failure. Hindi mo na lang sila binibigyan ng teorya. Binibigyan mo na sila ng proyekto o grupo na pangangalagaan. Habang malapit ka pa rin para umalalay. Teka, habang sinasabi mo yan, pumasok sa isip ko yung pagtuturo ko sa pamangking kong magbisikleta. Tingnan natin kung tutugma ito. Sige, paano iyan?
Kapag nasa yugto tayo ng pormasyon, para itong paglalagay ng training wheel sa bisikleta. Ligtas siya, natututo siyang pumidal, walang malaking panig. Oo, tama. Pagdating natin sa aktibasyon na sinasabi mo, ito yung pagtanggal ng training wheels. Pero nandyan ka pa rin nakahawak sa likod ng upuan habang pumepedal siya. Nakakaramdam na siya ng balanse, may kaba. At minsan baka tumumba ng bahagya pero hindi siya sesimplang ng malala kasi nakahawak ka. Ligtas pa rin siyang mabigo. Eksaktong paglalarawang iyan. Ganyan din yung ipinapakita sa halimbawa kung paano isinugo ni Jesus yung mga disipulo niya. Pinadala niya sila ng dala-dala. Oo, pinadala niya sa mga bayan para magturo at magpagaling. Hindi siya sumama sa kanila sa mismong paglalakad na iyon. Ibinigay niya yung posisyon ng pamumuno. Pero pagkatapos ng misyon, bumalik sila sa kanya para mag-ulat. Para suriin kung ano yung nangyari, saan nagkamali, ano yung natutunan nila. Sa aktibasyon, ginagamit yung pananagutan bilang salamin. Dito makikita kung paano humarap sa pressure yung puso ng isang bagong pinuno kapag inilagay mo na sa kamay niya yung kapakanan ng iba. Tama. Nakakatuwa kasi unti-unti natin nakikita yung hugis ng balag na iyon. Pundasyon, pormasyon, at aktibasyon. Tapos kapag napatunayan niyang kaya na niya magbisikleta mag-isa, ano na? Multiplikasyon, Ang pinakamahalagang paglipat. kung saan yung isang disipulo ay nagiging tagagawa na ng sarili niyang mga disipulo. Ginamit sa binasa natin yung Timoteo 2:2 para ipakita kung gaano ito kabisa. Ano yung nakasulat doon? Inutusan nung matandang pinunong si Pablo yung tagasunod niyang si Timoteo na yung mga natutunan niya ipagkatiwala sa mga taong tapat na may kakayahan namang magturo sa iba pang tao. 4 na henerasyon iyon. Pablo patungo kay Timoteo, patungo sa mga taong tapat at patungo sa iba pa. Ibinahagi rin sa material yung kwento ni Daniel. Inilarawan siya bilang isang tahimik na mag-aaral na naghahanap ng direksyon. Natuto muna siyang manalangin ng pribado, yun yung pundasyon. Tapos tumulong siya at nag-aayos ng mga maliliit na bagay, yung pormasyon. Naging tagapagdaloy siya ng maliit na grupo, yon yung aktivasyon. Hanggang sa dumating sa puntong, siya na mismo yung nakikitingin sa sarili niyang mga tinuturuan habang namumuno naman sila sa iba. Iyon yung multiplikasyon. Kung ibabalik ko sa analohiya natin kanina sa bisikleta, ang multiplikasyon pala ay hindi na yung pagbibisikleta mo ng mag-isa. Hindi na. Ito ay kapag ikaw na mismo yung nasa likuran, tumatakbo at humahawak sa upuan ng bisikleta ng isang bagong bata para turuan din siyang magbalanse. Ikaw na yung gumagawa ng bagong pinuno. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan, makikita natin yung matinding kaibahan ng simpleng delegasyon kumpara sa tunay na reproduksyon. Ano yung pagkakaiba nila? Kung nasa posisyon ka ng pamumuno, ang pagde-delegate ay naguutos lang ng gawin mo ito para sa akin dahil marami akong ginagawa. Inilipat mo lang yung trabaho mo sa kanila para gumaan yung buhay mo. Ngunit ang reproduksyon ay ibang-iba. Sinasabi nito na sasamahan kita hanggang sa maging uri ka ng tao na kayang pasanin itong responsibilidad para balang araw kaya mo rin itong ipasa sa iba. Buhay at karakter yung ipinapasa mo dito, hindi lang listahan ng mga gawain. Wow! Iba nga naman yung gawin mo ito para sa akin kaysa sa maging ganitong klaseng tao ka. Isang napakalaking kaibahan. Kaya kung ikaw na nakikinig ay isang team leader sa opisina, isipin mo yung mga tao sa ilalim mo ngayon. Pinapasa mo lang ba sa kanila yung mga trabahong tinatamad ka ng gawin o tahimik mo silang tinuturuan kung paano mag-isip at mamuno na parang ikam? Iyan talaga yung puso ng lahat ng ito eh. Kung ibubuod natin itong buong prosesong pinag-usapan natin, malinaw na ang sukat ng tagumpay sa isang samahan ay hindi yung retention. Hindi yung kung gaano katagal nating mapapanatili yung libu-libong tao sa loob ng isang silid para manood ng programa. Ang tunay na tagumpay ay entrustment. Kung gaano karaming tao yung mapagkakatiwalaan natin ng misyon para maipadala sa labas ng may sariling kakayahang mamuno. Kaya ang tanong sa sarili natin bumubuo ba ako ng mga tagasunod na nakadepende sa akin o humuhubog ako ng mga bagong pinuno na kayang tumayo kahit wala ako? Isang napakabigat na tanong na pwedeng pagnilayan araw-araw. Ang pinakalayunin pala talaga ng malusog na komunidad hindi ang maging magarbong palabas. Dapat itong maging isang matabang lupa na sadya at matigasang nagpapalaki ng mga matatag na puno. Mga punong kayang magbigay ng sarili nilang lilim
at buto para sa susunod na henerasyon. Bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan, ikaw na nakikinig, ng isang mapanghamong ideya. Naisip ko lang ito habang nag-uusap tayo eh. Isang bagay na hindi direktang nakasulat sa binasa natin, pero napakahalaga. Ano yon? Kung ang tunay na paglago at multiplikasyon, yung pundasyon at formasyon na matagal nating tinalakay, ay nangangailangan ng napakahabang panahon, matinding pasensya at tahimik na paghubog sa dilim. Paano sinisira ng kasalukuyang kultura natin ang prosesong ito? Oo nga no? Isipin mo, nabubuhay tayo sa mundong nahuhumaling sa instant gratification. Gusto natin sikat agad, gusto natin libo-libo agad yung likes, gusto natin ng viral fame, di ba? Hinanghangad natin na ang mga pinuno natin ay sumikat magdamag. Dahil dito, sa tingin mo ba, ang tunay na pagkatuto at paghubog ng malalim na pamumuno e tuluyan ng tatalikod sa mabilisang kultura ng teknolohiya? Posible. Baka ang pag-asa natin ay bumalik sa ganap na manumano, mabagal at personal na pag-alalay ng isang tao sa isa pang tao. Baka nga ang hinaharap ng matibay na organisasyon ay hindi nasusukat sa screen, kundi sa tahimik na pag-akay sa kapwa. Karating sa tuktok, baka ang pinakaradikal na revolusyon na maaari mong gawin bilang isang pinuno ay ang sadyang pagbagal para lamang tulungan ang isang tao na lumago. Kaya sa susunod na makakita ka ng balde na kailangan mong punuin o dumami ng husto yung inaasikaso mong tao, sana maalala mo yung paghihimay natin ngayon. Huwag nating sayangin yung lakas natin sa pag-igib ng tubig para lang mapuno ang isang balde na tumutulo. Magtanim tayo ng buto. Hubugin natin ang mga ugat nila sa tahimik na dilim. Bigyan natin sila ng matibay na balag ng suporta at hayaan nating silang mamunga upang sila na mismo ang maghulog ng sarili nilang mga buto. Maraming salamat sa iyo sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa muli, patuloy kang magtuklas, mag-isip ng malalim at magtanim ng buto para sa kinabukasan.